Ito, yun. So, ilan yung nawala? Hello mga kasenyor, today nandito tayo sa Dumaguete and we will be going to Cebu. Yes, bibiyahe tayo by boat from Sibulan Port in Negros Oriental to Liloan Port in Southern Cebu. Once we arrive in Cebu, we'll be exploring the heritage towns of Dalaget, Oslo, Alcoy, and Boloon, and many other interesting places in Southern Cebu. So tara na, biyahe na tayo from Dumaguete to Cebu by boat. Let's go! Good morning Dumaguete, dito tayo nag-stay sa Balay ni Bonsai. So start na ang ating exploration. Papunta na tayo sa may sakayan ng jeep. Pero bago muna siguro hanap tayo makakainin sa palengke. Maraming masarap na pagkain dyan. So doon tayo magbe-breakfast. Yan ang napakagandang sunrise sa Boulevard. Siguro bukas puntahan natin yan ang baga. In the meantime, hanap tayo ng makakainan. Dito tayo sa malapit sa palengke. Sasakayin natin multicab. Gaya Sibulan mamaya. Dito, palengke muna tayo. Dumaguete Public Market. Nasa likod dyan yung painitan. Doon marami yung nakakain. Doon tayo pupunta. Baka may breakfast na doon. Catada Street. Ang painitan yun. Dami ng tao. Ito ng painitan. Ang daming tao. Anong tayo nang pwede natin kainan? Yung breakfast. Saan masarap, ang daming tao, grabe. Saya pala dito pag breakfast. So, dito tayo magbe-breakfast. Dami. Ating breakfast dito sa painitan. Pandesal na may hotdog, maling. Ma-order pa tayo sa pandesal, pampiting yung pandesal. Order pa tayo ng pansit, 20 pesos. Grabe sarap ng breakfast natin. Dami natin kinain. May hotdog sandwich, may maling, may kape, may pansit. 81 pesos lang. Ngayon, punta naman tayo sa sakayan ng jeep papuntang Sibulan. Dito lang naman sa harap ng palengke may dumadaan jeep. Marami pa rin lumang building dito sa Dumaguete. Ito yung main road eh. Sibulan kaya ito. So, nakasakay na tayo dito sa gas. Portion sa lang. Nakabot natin sa ito ng pakita. Papuntang Liloan.
Diyan na ka, boss? Oo. Sakay ako punta Cebu. Pagpaan ka? Okay, salamat kuya. Okay, salamat. Dumating na tayo dito sa Pantalan. Bili tayo ng ticket. Saan ba bilihan ng ticket dito? Ito kaya ang bilihan ng ticket. Ito. So dito tayo bibili ng ticket. It's 96 plus 20, 160. Already our ticket. Saan tayo papasok? Muni ata. Upo muna tayo. Can we're able to match this 7 o'clock. I think it should take us less than 1 hour to reach the Iloan Cebu. So tignan natin. Ito yung Mayo Shipping Roro between Sibulan and Iloan. So boarding time. So tayo sa Port of Sibulan. Ito yung sasakay natin sa kanan. Fast crop nga. Okay, boarding na tayo. Punta na tayo sa Cebu. Napakahabang biyahe itong ginawa natin. Paul, Siquijor, Negros, now Cebu. Sasakay natin, going to Cebu. Okay, thank you. That's probably.
So just arrived dito sa Medellin, Cebu. Ito yung sinakay natin. Yan, sakay naman tayo ng bus going to Cebu na andito na, naghihintay na siya. Napaka-practical naman. Ito na yung Cebu bound bus. Okay tayo. Cebu bus. Bus. Already inside the bus, going to Cebu. Nasa labas lang pala siya ng terminal ng boat. Going to Talagit, Senior 109. Santander. Area na to kung saan maraming pupunta pollution. Isang baluarte. Saray dito sa Dalagit. Ganda pala na kanilang munisipyo. Sa Dalagit. Dami pala lumang bahay dito. Siguro yung palengke nila. Then yan na yung simbahan sa harapan. Pasok na tayo sa simbahan ng San Guillermo de Quintana.
Watchtower. Ito yung loob ng kumbento. Banana Rio. Ito ka ng kalamansi juice. 10 pesos. So done with the luggage. Now maybe go straight to Bohol. Stay tayo ng Pacific. Basta pa naman nagsakay. Dumating na tayo dito sa may simbahan ng Bohol. Pipe organ. Okay. Dito tayo. Umaano pa yan? Nagpe-play pa yung pipe organ? Yes. Ayan, install yan, 1870. Si 1870, ano ba siya? Father Serra? Hindi naman. Yes. Diego Serra. Yung nagawa din sa Las Piñas. Yes. Yan. Yung 1922. Nagkas siya noong 2014. Local artist ang gumawa. Yes. At Buruanan, Mariano Villarreal.
Mariano Villarreal ang gumawa ng ceiling paint. Gusto ko yung kulay masyado, ano lang siya, simple. Hindi siya yung matingkad. After that, lagyan siya ng business parang to protect hindi maulit yung pagdapo ng mga yan, dulo ng business. Kanya. Almost 70 meters. One of the longest. Yes, almost 70 meters. Almost 70 meters. You have here pulpit. Ayun yung ano. Parit sa gitna kayo meron. Ano tawag? Confectionery box. Confectionery box. Yes. Ito na yung panel. Yan ang ating rectangle. Yung rectangle na yan, gawa ay ng cardboard. And then, kita siya kasi yung cardboard. Ito yan. Dikit-dikit. Tapos, So, original yan, hindi pinapalitan? Yes, mga early 1700s. Early 1700. And this is declared as most preserved heritage structure sa buong Cebu. And it is ito ang pinakaunang declared as a national cultural treasure dito sa Cebu. Ito na yung Yan pan. ang itawag kahoy yan, pag dikit-dikit tapos inukitan siya. Ang pintahan ng gold dust. Sa locally known yun is lagang. Lagang. Lagang, yes. So these are shell galing sa dagat. Yes. And sino itong santo na to? Lourdes. Lourdes. Ito naman ang gawa ito ng tingnan mo sa likuran niya. Yan mga sarap. Ivory yan. So ivory ito mo siya. Oo nga, That napaka-intricate. is around mga early 1800s yan na ano. Yan what we call as Maurice Arbasi of Architectural Base. Kasi nung una yung mga Muslim doon sa Cordoba, Spain. Pero dito lang sa Philippines, sa Cebu yan, okay, sa Buloon, okay. Kasi ang kahoy na yan is Mulabi. Antigas niyan. Yeah, tigas. Ano yan, feel it. Pwede ko bang hawakan? Okay. Dito lang, sa baba. Oh, parang bato. Yes, it is hardwood. Ito ay what we call Maurice Arbasi o what we call kasi yung mga Spanish, yung mga friars noon galing sa Cordoba, Spain. Ang design nito came from Cordoba, Spain. Halong mixture of Islamic and Catholic province. Parang sa simbahan sa Alhambra, Spain. Mas limanti mo. Kasi it is mixture of Islamic and Catholic Christian. Kasi pagka-Catholic, in-adapt yun sa mga parishes, parokya noon sa Cordoba, Spain. And then, yung mga pari doon, pag punta na dito, i-adapt ng idea ng mga pari at dito siya ini-okit. Ang ganda ng color combination sa likod. Yes, that's an original color. But it's called estofado. Estopado. Yes. Ngayon ko lang napansin na may mga angels pala sa taas. Yes, sir. May mga Kasi, cherub. tingnan mo, mga beam nila, yung nakalak sa mga mattress. Parang hindi lata, yung ends nila, nilagyan nilang mga cherub. So this is the old cemetery. Yes. Kasi during Culebra Cemetery, and then nung tag 1902, pinahinto yan ng mga Amerikano because American to. So, unsanitary Ito daw. mayroon itong epidemic yung cholera. Cholera. Yeah. Pinito kasi very unsanitary. And then, nilipat yung paglibing yun sa malayo. And then, pag 2010, in-extract ang bones nito, nilipat din sa cemetery. 2010, ginawa ito sa playground. Nakaano siya, parang may lindol, parang hindi mo gamalaw, parang sway lang siya. Ito ang buttress. The main altar.
Pero ang kulay, yan pa rin talaga. Parang ito. Gusto pa. Gusto pa. Ibig sa side merong... Kasi Egyptian ortas, pareho lang. Oo. Salat niya. Oo nga, yung mga cherub. Diba ito? Mariam Church to. Ito ang once you are look upward, behind the clouds, you can see Mama Mary or Ave Maria. This is for the symbol for New Eucharist. Ito. Back to Covenant sa kayong paisa lang at the New Eucharist yung sa pinakagitna. Asa yung sobrero. And then may ano. The symbol of Augustinian. These are the 4 panels. Yung puppet panel na nawala. Ito yan. Ito na siya. So ilan yung nawala? Yung nawala noong 1918 na nasa, tapos for 45 years na balik dito. Anong panel dyan? Puppet panel, ito parang frame ng mga santos. Pero 5 eh. Ha? 5 o 4? Apat. Hindi magkasabay yung nawala yung anima. Ito na ibalik ng National Museum. Yeah, galing pa na siya ng museum. Early this year. Yes. Yung March 14 pa lang? March 14. Yes. So napaka-buti na ibalik. For 45 years. Napaka-historic at naibalik pala. Yes. 40 years bago nakabalik dito. 45 years? 45 years bago nakabalik. Play pa yung organ Yes, yun. sir. Kasi meron na maintenance. Okay. From every 5 years, meron siya retuning or for maintenance. Kaya nag-alaga. Kaya nag-gamitin niya, taga-Alas Piñas pa rin. Ay nga, si Larsa. Parang amis siya talaga kasi tingnan mo, wala pang molder. So, but why galing tayo ang lahat-lahat. Paano nagawa eh? Handly, parang manual ang paggawa niyan. So, very intricate talaga. Ito, kaya mo sa ano yan. Kape yan. Kape yan. Kung ano, kala ko ano. Wood, kala ko simento lang siya. Walang simento noon. Oo nga no. Coral lang yun. Coral.
yan na ho kayong mga burial grave ng mga original settlers ng Cebu during pre-colonial period. So, marami daw nakuha. That very yung location niya, nakaharap siya sa dagat. And then tayo naman sa during the colonial period, dito tinayo ang cemetery sa may right side ng simbahan. Kaso sinarada din ito during the 1900s because of cholera. So ito yung cemetery. Skeleton pa sa taas. Simbahan, so paglabas niya, andyan yung sementeryo. Ayun yung mga nakalagay doon sa harap ng sementeryo. Skeleton. Ng bell tower. So makikita niyo coral stone pa rin sa likod. So yung bato niya gawa sa coral. Ng simbahan yung kanyang napakagandang kumpleto. Yung bubong original tisa pa yan. Rin sa may kanan na simbahan, El Gran Baluarte. Yan, parang lookout point dahil importante yung location ng Balawan. Beautiful structure is yung Escuela Católica. It was built in 1940. Tayo dito along the way, so kain muna tayo. Saan lang. Order tayo ng chicken curry tsaka kanin. $1 water. Marami lumang bahay dito sa Bolhon. Ito yung balay ng Torquillo year 1928. Another Cirilo Sestoso. This is 1881, pero ano yan, parang restore na siya. Ito pa rin yung detalye. Another beautiful house.
1933. Buhay pa pala siya. Meron pa palang public bath dito. Banyo. This is one of those public bath 1933. Pwede magtaba, pwede maligo. So, hindi natin maligo. Community. Kasi may bukana siya sa melikod ng palengke. Palengke na to. At siguro punta na tayo ng Oslo. So, dumating na tayo dito sa Oslo. So, ngayon, punta tayo muna sa may simbahan. Punta muna tayo sa simbahan dito sa Raal, dito na ito nila. Parokya de Immaculada Concepcion. So, papasok ang simbahan, kita na natin. Immaculada Concepcion. Na tayo, nasa lubong na tayo ni Mayor. May papuso pa siya. Ito right side, yan yung original na pamahalang bayan o munisipyo. Pero may bago na yata. Ito na yata yung sa kanan ng bagong munisipyo. No? Okay, meron pang graduation. Yung simbahan ng Oslo. Parang may narinig akong graduation. Old marker. Paroko Oslo. Anyo 1897. 1879. Built 1879. Yung bagong munisipyo ng Oslo. Malaki income niya kasi yan because of the tourism. So nakapagpagawa na siya ng malaki. Nakita natin kanina yung original. Ito na yung bago. Ano yung luma, ito na yung bago. Then sa kanan yung old quarter. Hindi yata natapos ito eh. Constructed during Spanish time. Para siyang unfinished.
muna tayo dito sa Oslo habang yan, nakanunod tayo sa tabing dagat. Fall in love with Oslo. So we're done with Southern Cebu. Pinuntahan natin ng Dalaget, Boloon at Oslo. Ngayon babalik na ulit tayo ng Dumaguete by taking the boat from Liloan, Santander to Sibulan in Negros Oriental. So dito tayo naghahantay ng bus sa may 7-Eleven daw. Bus going up to Liloan. Buy support and buy ticket. Time to buy tickets. Nandito na tayo sa Liloan. And from the other side, we can already see Negros, Dos Cuernos, at saka Cavite terminal. Condition na. Pabalik na ulit tayo ng Dumaguete. Taking the 5 PM boat from Liloan, Sambon, Sibulan. Ito na ulit. May iba siya. Santander Express. Negros Oriental, Sibulan. So, punta muna tayo sa simbahan ng San Antonio de Padua, Miraculous Local. And then, we go back to Dumaguete. Labasan, pero lalakarin rin ang simbahan. Final stop natin for today's vlog is
the Negros Oriental Capitol Building, Capitol Complex. Pwede dyan dito sa may Dumaguete, because Dumaguete is the capital of Negros Oriental. 1934 yung building. I think may lagoon dapat dyan. So ngayon tuyo lang yung tubig. Hello mga kasenyor, we end our vlog today here at the provincial capital of Negros Oriental dito sa Dumaguete. Dumaguete is a very good and strategic base for exploring the rest of Central Visayas. So from Dumaguete, pwede nga pumunta ng Siquijor, ng Bohol, ng Mindanao, ng Cebu at iba pang lugar. So today, what we did was to go from Negros Island to Cebu Island by taking the boat from Sibulan, Negros Oriental to Liloan, Santander in Southern Cebu. So madali lang naman pala at mabilis ang biyahe. So mula sa Dumaguete, sumakay tayo ng jeep papuntang Sibulan. Inikot na ng driver hanggang port yung jeep. So ang pamasahe is 20 pesos, hindi tayo ng discount. And then kung pagbaba mo sa Sibulan Airport, yun na kaagad yung pier, yung port ng Sibulan. So, bumili tayo ng ticket to go to Liloan. Ang pamasahe is 120 pero may senior discount, so 96 lang. Plus 20 pesos lang na terminal fee. So, ang tawag na doon sa sinakyan natin pass crab. Pero hindi siya yung pass crab na tulad ng mga ocean jet. Medyo simpleng pass crab lang siya. So, may dalawang way of going to Sibulan, between Sibulan and Liloan, merong pass crab at meron roro. So, pass crab pa sinakyan natin ngayon. So, mabilis din naman nag-boarding after inspection ng Coast Guard, lumarga na. So, umabot lang ng mga 20 minutes ang biyahe natin to get to Liloan in Southern Cebu. So, pagbaba natin ng boat, paglabas natin ng pier, nandun na kaagad yung bus biyaheng Cebu. So, sumakay tayo ng bus, at this time, sinubukan nating pumunta sa Dumaguete muna, sa Dalaguete actually, tawag lang Dalaguete, para makita yung simbahan ng Dalaguete. So maganda siya, built around 19th century, mga 1800. So ang laki ng simbahan at well-preserved siya, ang laki ng kumbento niya. Ang natuwa ko doon ay yung kanyang napakagandang retablo at ang kanyang ceiling painting. So, pagdating sa around Dalaguete, nag-up din tayo ng merienda, kumain tayo ng saging, banana Q, at ng fresh calamansi juice. From Dalaguete, sumakay naman tayo ng another bus to Boloon. Sa Boloon, we were very lucky dahil bukas yung museum. Ang entrance is 75-60 pesos per senior. Although hindi tayo pinayagang mag-shoot ng video at saka ng photo, nakikita natin kung gaano kaganda ang yaman ng Boloon. Maraming mga old images. Nakakita pa tayo ng mga baptismal record at death record ng mga 1700. At isa sa mga nakita ko, ngayon ko lang nalaman, is yung archaeological diggings sa harap mismo ng church compounds kung saan nakakita sila ng mga pre-colonial burial site na may mga hikaw na ginto at kwintas. So, magre-research tayo about this more at baka i-picture natin soon. And then pagpasok natin sa church ng Boloon, nakita natin kung gaano kaganda to at sinamahan tayo ng isang staff ng church kung kinuwento sa atin ng bawat details ng simbahan.
na ito pala Moors inspired dahil ang mga na-assign dito ay galing sa southern Spain na dating Muslim occupied. So nakita rin na yun finally yung nawawalang panels, pulpit panels na 45 years na wala at naibalik ngayon lang Marso of 2025. So nag-trip pa rin tayo ng Boloon, pumunta tayo doon sa mga another baluarte at saka yung eskwela Katolika at inikot natin mga lumang bahay. At nakita din natin hinahanap natin na public bath, banyo, local banyo. So from Boloon, pumunta naman tayo ng Oslob. Sa Oslob, nakita natin yung old quartel na hindi natapos. Ang ganda pa rin niya, parang ruins na siya. Then nakita rin natin ang simbahan ng Oslob kung saan merong ginaganap na graduation. And then finally yung ruin ng isang matandang watchtower na nakatanim sa tabing dagat. So, yun. Marami tayong nakita sa South Cebu. Pagkatapos natin, bumalik ulit tayo ng Liloan. Yung palang bus ng biyaheng Liloan na sumiikot mismo, pumapasok para ibaba ang mga pasahero sa tabi mismo ng pier. At bumaba tayo, bumili tayo ng ticket, at bumalik tayo ng Sibulan. Pagdating na sa Sibulan, pinuntahan natin yung pilgrimage church ng San Antonio de Padua. And then finally, sumakay tayo ng jeep at nagpunta na tayo dito sa Kapitolyo ng Negros Oriental dito sa Dumaguete. So, ang dami natin napuntahan ngayong araw na ito. We were able to prove na pwede kayong mag-day trip from Dumaguete to visit the historical and heritage sites of Cebu. Plus, you can also visit itong Kapitolyo at ang pilgrimage church ng Sibulan. With that, maraming salamat again sa pagsama sa ating adventure today. Marami pa tayong iikutin dito sa Dumaguete. Travel while you can. Until our next vlog, see you soon.